Batasan. Alam niyo Batasan? Oo, Batasan Pambansa sa Quezon City. Just like John Maxwell's favorite quote says, your attitude in life will determine the altitude in life. The higher your attitude, the higher your altitude. The better your attitude, the better your altitude. Kaya nga, bago natin may adapt yung tinatawag na great mindset or tinatawag great attitude, kailangan mo natin kalimutan ang ating tinatawag na bad attitude na pumipigil po sa atin at sumusupil po sa atin sa ating pagyaman. So, session na ito, ano po mangyayari? I-share ko po sa inyo ang mga tips kung paano natin iiwasan ng tinatawag na 5. Everybody say 5. 5 defeating attitude that makes us poor. Ano po itong 5 nito? Let's get ready. Number 1. Number 1 bad attitude po is number 1 we call is what? You're only focused on the now. O ang focus lang po natin yung ngayon. Ito yung famous na acrostic or acronym natin na YOLO! YOLO! Anong YOLO? You only live once. Syempre naman. Minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang tayo maging bata. Kailangan natin, syempre, i-enjoy ang buhay. I have nothing against you enjoying your life. Pero pag ikaw pa ng YOLO ka ng YOLO, wala kang you are living only for today, but you are not living for your future, and you're not preparing for your future. Alam mo, at the end of the day, mapapasigaw ka ng hindi YOLO. Mapapasigaw ka ng, too long. Dahil kailangan ng pera. So, ang problema kasi, pag ikaw ay magkaroon ng YOLO mentality, hindi ka nag-iipon. You do not put ipon as your priority. Ang pag-iipon po, like for example ng pera, diba? Ang papumuhunan sa iyong kinabukasan, ay hindi mo naman kailangan agad-agad niya ngayon. You may need it from 20, 30, or 40 years from now. Maganda na po, nasimulan po natin na maaga ang pag-iipon para sa ating retirement. Number 1 po, bad attitude is what we call as focusing on the now. Number 2, bad attitude that can make us what? Poor is what we call as what? You're too confident. You're too confident. Iba po itong pag-usapan po natin yung confidence sa overconfidence. Yung confidence na niniwala ka pero hindi ka mayabang, confidence ka na kaya mo pero hindi mo pinapalandakan, confidence mo na may pera ka pero hindi mo pinagmamalaki sa bayan, nagigets nyo? Pero minsan kasi nagkakaroon na tayo ng overconfidence lalo na pag ikaw ay nagiging successful ka na sa ginagawa mo and then hindi ka na nakikinig sa ibang tao at pumapasok na yung yung success hindi na sa bulsa kundi sa sa utak na, sa ulo mo, lumalaki ng ulo mo. Yan ang tinatawag nating overconfidence or pagyayabang. Another sign of overconfidence is what? Hindi ka na nakikinig sa ibang tao. Feeling mo talaga, ikaw na. Napakagaling mo, lahat ng ginagawa mo, nagiging successful, ikaw na. Hindi ka na nagkakamali. Lahat ng tao na nakapaligid sa iyo, sila ang nagkakamali. Yan po yung tinatawag natin na overconfidence. Number 3 po, you make decisions emotionally. Yes. Masyado kang emo? Oo. Ayun ang problema. Lahat ng mga maliliit na bagay pinapalaki mo. Lahat na walang problema, nilalagyan mo ng problema. Lahat ng walang kahulugan, binibigyan mo ng kahulugan. Ayun po. Alam mo, pagka ikaw ay medyo emotional, alam mo mangyayari, I always tell people, never ever make a decision when you're emotionally upset, emotionally angry. Because 90% of the decision that you are going to make is going to be a wrong one. And you are going to regret it for the rest of your life. Emotional situation can make you make bad financial decisions. Diba? Yun po ang problema. Imagine mo pagka excited ka, tatanungin mo sarili mo. Diba? Kahit na magkano yan, bibilin mo yan kasi excited ka. Pero pagkatapos mo bili, nakita mo, magsisip ko binili yan. Di ko dapat binili yan. Or if not naman, pag galit ka, emotionally upset ka, kain ka ng kain. Diba? Pagtapos, pag lumalapit ka na, hirap na, huwag ako kumakain. Ayun nga, emotionally upset ka. So, in other words, when you make decisions emotionally, let's say, galit ka na, ganun din sa trabaho, galit ka sa boss mo, galit ka sa mga office mate mo, nag-resign ka, o emotional ka. So, ano nangyari? Wala. Talo ka. Right? Let's go to number 4. The 4th defeating an attitude that makes us poor is what we call as what? You are too negative. Ito na tinatawag natin mga negatron. Yes. Maraming mga pumapasok sa isip ko natin ng mga self-defeating mindset of self-defeating talks. Diba? Yung kinoconvince mo ng sarili mo, hindi ko naman kaya.
hindi naman ako magaling, hindi ko hindi para to sa akin. I do not have what it takes. I think I'm going to fail. What if, di ba, what if, yun yung nangyari. Sa totoo lang, ang unang kontrabida at sumisira talaga ng ating buhay, hindi yung competition mo, hindi mga negative na tao, hindi mga taong galit sa'yo, hindi mga bashers mo. Ang pinakaunang basher natin sa ating buhay ay walang iba kundi ating sarili. Come on, you know that. Alam mo, ito yung attitude na talagang one of the most defeating attitude that really made us poor. Gusto mong magnegosyo pero ayaw mo, di ba? Ayaw mo mag-umpisa dahil takot ka, baka malugi ka, pero sino nagko-convince sa'yo na malulugi ka? Ikaw. Di ba? Yun nga, another way that you can be negative is what if you become a chronic complainer. When you talk about chronic complainer, wala ka nang ginawa kundi mag-complain. Di ba? Ang hirap naman ng buhay, wala akong pera, walang tumutulong sa akin, walang sumusuporta, lintik na traffic. Ito, ay nako. Lahat ng nega nakikita mo, ay nako, lahat lumalaki. Yun nga, nagiging emotional ka. You are expanding on the negative. You are not expanding on the positive. You focus on the things that you do not have rather than focusing on the things that you do have. You are not grateful about your situation, but you are complaining about your situation. That is another attitude that can sabotage our success and make us what old. Let's go to number 5. The fifth defeating attitude that makes us poor is what? Ito pa. Yung masyado kang magastos. You keep upgrading your lifestyle. Ang lifestyle mo, you live, you eat, you breathe, you spend. Yun po. Yan po yung nangyayari po. Isa pong talagang masamang pag-uugali talaga. Yung gastos ka ng gastos. Alam mo yan. Let me prove it. Diba, my friend, if you're watching this, especially if you're an OFW, mabuti pa dito na sa Pilipinas, maliit na kita. Meron pang ipon na konti. Ngayon, kumikita ka na malaki, di ba? Wala nang ipon, may utang ka pa. Yung ka, nako. The more you earn, the more you spend. In reality is, karamihan po sa atin talaga. If you do not guard this, wala tayong contented. Di ba? Parati tayo tumitingin sa mga bagay na wala tayo. Meron na tayo, gusto pa natin mag-upgrade. Di ba? Meron na tayo isang bahay, makumuha ng pangalawang sasakyan. Alam mo, ito po yung problema po, karamihan po natin. Ito yung tinatawag na attitude of greed. The more you have, the more you want more. The more you have, the more you want more. Kailangan matuto tayo makontento kung ano man meron sa atin, kung ano man ang pinag-aloob sa atin ng Diyos. So ano po itong bagay, limang bagay po na kailangan po natin iwasan ng mga attitudes para tayo po ay ika nga hindi maging poor. You're focused only on the now, your short-term thinking more, you're always too confident, masyado ka nang believe sa sarili mo, you make emotional decisions, number 4, you're too negative, and number 5, you keep on grading on spending and upgrading your what lifestyle. Alam mo, my friends, if you've been following me for the longest time, ito lang po ang request ko po sa inyo. Gusto nyo ba magbago ang financial situation nyo? Gusto nyo ba magbago ang buhay nyo? A simple change in your attitude, Alam mo yung mangyayari niyan, maaari magbago na ang iyong direksyon ng iyong buhay.